Eto na. Sunod natin, Duterte. Ito mga kababayan. Sangkot sa anomalya. Ano ba yung natin dyan? Title, kita nyo naman sa mga nagtatanong, Kent, yung title mo, totoo ba yan? Sangkot si Digong, pinsan ni Digong, top 2 contractor. Duterte sangkot sa anomalya ng flood control. Totoo yan! Eto na. Mga kababayan, gusto kong ipakita sa inyo na hindi clickbait yan. Mahirap magbitaw ng salita na walang proof. Eto na, mga kababayan. Ito. Basahin ko lang mga kababayan. Ito po. Galing po ito sa Abante. Abante, tapos Politico. Ito na, Abante News. Basahin nyo. Top 2 contractor ng DPWH project noong 2016-2017, pinsan ni Digong. Di ba? Alticoins Builders. Sino ba si Carlos Charles Gonzales? Pinsan po ni Digong. Top 2 contractors noong 2016-2017 sa DPWH project. Di ba? So ibig sabihin mga kababayan, sangkot po si Digong sa anomalya ng flood control project. Wala naman akong nilagay dyang date. Diba? So ito po mga kababayan, kung bakit ko nasabing sangkot si Digong, basahin ko po Ito po. Mula nang ilatag ang mga nangungunang kontraktor ng mga flood control project sa buong bansa, nakibahagi na rin ang publiko sa mga netizen na pag-ulat at pagtuligsa ng mga umano'y anomalya at katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Di ba? Sa isang Reddit post, ibinahagi ng isang netizen ang kanyang natuklasan na umano'y top 2 contractor ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highway or DPWH mula noong Hulyo 2016 hanggang December 2016. Ang Alticon Builders Incorporation ay pumapangalawa sa St. Gerald Construction General Contractor Development Corporation ay mahigit 11 billion umanong pondo. Ayon sa post ni Carlos Charlie Gonzales, ang may-ari at presidente ng Alticon na pag-alaman namang pinsan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natuklasan ng netizen ang relasyon ng dalawa dahil sa isang Instagram post na nagsabing kasama ko ang paboritong pinsan ni President Duterte na si Boss Charlie Gonzales. Samantala, sinimulan ngayong Martes, August 19 ang motu proprio investigation sa mga umano'y anomalyang flood control project kung saan imbitado ang mga kontraktor nito at ang mga opisyal ng ahensya ng gobyerno. Ito po mga kababayan. Table 4 contractors implementing DPWH project 2016 to December 2017. St. Gerard, number 1 na kumukuha ng 12 billion. At Alticon Builders Incorporation na kumukuha ng 11 billion, and Equiparco Construction Company 8 billion, at Montes Claros Enterprises na kumukuha ng 6 billion. Ayun po mga kababayan ang totoong kwento doon. So ngayon mga kababayan, ano nga ba ito? Kung paano natin napatunayan na pinsan ni Digong? Ito po, basahin po natin ang Alticon. Diba? Mami Rian Suzuki, Miguel Love shoutout po. Basahin po natin ang Alticon Builders Incorporation. Meron po yan silang mga kababayan, meron po silang website. Kim Perolino, manahimik ka, wala kang kwenta, bobo kang DDS. Kapag DDS ka, mag-comment ka dito, talagang masaktan ka. Bakit? Pinsan po ni Digong. Patunayan po natin. Alticon Builders Incorporation was established on 1933. Ito po ang sunod mga kababayan. Ayan po si Carlos Charlie Gonzales, President and Chairman of Board Alticon Builders Incorporation or UBI. Sino po ba yan siya? Siya po ay pinsan ni Digong. Ito po ang nakalagay, mga kababayan. The company prides itself with a staff highly trained, qualified, and experienced engineers and professional from various fields of discipline in the engineering, planning, supervision of different construction activities utilizing updated technologies. The company also maintained present machineries and equipment full design of service level of construction activities regarding 1 billion to 3 billion government construction contract per year.
Ulticon categorized by the Philippine Construction Accreditation Board or Quadrupole AAAAA, contraction and prides itself to certify the ZOA during November 11 company business was the beginning of. Saan ito nakalagay mga kababayan? Ito po ay si Ulticon Carlos Gonzales, his brother Engineer Raul Suni Gonzales, at philosophy based on age-old belief that there is no substitute for hard work. O, saan po ba ito nakalagay mga kababayan? Ito po sila ay nakabase sa highway, wait. Ito po sila ay nakabase sa Davao City, Catil, Davao Oriental by 3 hours. So sa Davao City po sila, mga kababayan, nakabase. Pinsan po sila ni Digong. Ayan po si Charles Gonzales. Ito po siya, mga kababayan. Pinsan po siya ni Digong. 'Di ba? So ngayon mga DDS, what do you think? Am I wrong or am I right? Kasi isa po na iimbestigahan po mga kababayan ay itong Ulticon. So ang Ulticon po na si Charles or Carlos Charles Gonzales ay pinsan po ni Digong. 'Di ba? Paano 'yan? Mga kababayan. Paano yan? Sabi ni ma'am, gwapo lagi na siya, sir. Baka ibang lahi ito, ma'am. Ito si Charles Gonzales, gwapo. Si Digong, hindi ko alam. Pero sa totoo lang mga kababayan, top 2 contractor ng DPWH sa anomalya ng flood control project. Pinsan po ni Digong ang pangalawa. So ngayon mga kababayan, paano po nangyari na nakakuha ng project ang pinsan ni Digong? Di ba meron sa ating batas? Di ba meron sa ating batas na kapag ikaw ay isang public servant or may posisyon sa gobyerno, bawal ka magpahawak ng proyekto mula sa gobyerno sa mga kamag-anak mo, pinsan, kapatid, or mga malalapit mo sa pamilya. So paano nangyari na si Bongo, isang senador, nakakuha ng project ang kanyang stepbrother at ang kanyang tatay? At paano nangyari si Digong, isang presidente, nakakuha ng project ang kanyang pinsan na siya ay president? Ibawal po yun sa saligang batas sa Philippine Constitution. Sino po mga abogado dyan? Paki-comment kung mali ako. Paki-comment kung mali ako. Mga kababayan, sino po ang abogado dyan? Kamaong Pinoy, Miguel Love shoutout. Ito na naman si KB Station. Huwag ka na mag-react dyan, KB Station. Bakit? DDS ka, hindi ka mananalo sa akin. Bobo ka, tanga ka. So ngayon mga kababayan, hindi po clickbait ang ating title. Dawit po si Digong dyan. Kahit nakakulong siya doon, maaari pa rin siyang kasuhan. Maaari siyang kasuhan kahit nakakulong siya sa ICC. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi na nga makauwi, tinusta pa ng tinusta sa Pilipinas. Di ba? Conflict of interest po yan. Si Digong, tandaan ninyo, kahit nakakulong na doon, tinusta pa rin ang tinusta sa Pilipinas. Anong sabi? Sino yon? Ni Eden Santos ng Net25. Mga kababayan, nung itinanong niya si Yussi Claire Castro. Ito, iparinig ko sa inyo mga kababayan. Sinagot ni Yussi Claire Castro ang tanong ni Eden Santos ng Net25. Pakinggan ninyo wait lang. Ito. Para marewa. Flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauuwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Diba? Thank you po. Itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Ba't naman nila masasabing mauuwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Diba? Thank you po. Sabi ni Eden Santos, baka mauwi lang din daw sa mga Duterte itong flood control anomalous flood control issue. Bakit nasasabi?
na mauuwi sa mga Duterte. Kung sakali man, nakasali, ang mga Duterte dito, malamang makasuhan sila. O, ngayon, ito na. Diba? Ito na, mga kababayan. Alam mo sa totoo lang, KBA Station, wag ka nang mag-ano dyan, wag ka nang mag-comment-comment dyan, bubo ka talaga. Kahit anong, alam niyo mga DDS, wag na kayo mag-comment dito. Bakit? Kung hindi ko kayo dito ma-block, mamumura ko lang kayo. Tandaan ninyo mga kababayan. Tapos magtatanong pa si KBA Station. Tignan niyo mga kababayan. Magtatanong pa siya. Asaan daw ang aking proof, mga kababayan, na tawag dito, may project si Digong. Ay, Diyos ko, KBA Station. Mag-time out ka muna. Tangina mo. Ito pa si Makoy's TV at iba pa. Huwag na kayo mag-promote ng channel dito. Huwag na kayong mag-promote ng channel dito kasi kawawa kayo. Tignan yung mga channel niyo, mga garapata kayo. Ang daming DDS magalit dito. Totoo po, pinsan ni Digong na top 2 contractor sa flood control ngayon na iniimbestigahan ni PBBM. Ito pa. Gusto ko klaruhin to mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo si Jinggoy Estrada. Eto na, mga kababayan. Pakinggan nyo si Jinggoy Anong sasabihin ni Jinggoy? Masaktan na naman ang mga DDS dito. Yung mga DDS, actually mga kababayan yung mga DDS, parang mga lata yan. Mga walang karats. Bakit? Pag sinipa mo, tutunog pero walang laman. Kumbaga sa gold yan, hindi mabibili. Bakit? Walang karats. Ganyan yung mga DDS. Mga walang karats. Tandaan niyo parang mga lata. Pag inapakan mo yan, nayuyupi, pag ibenta mo, piso lang ang kilo. Buti nga, may piso pa mga walang karats yan. Tao sila na nakatayo, pero anino lang. Alam nyo yun, yung bumubuga ng apoy, pero transparent yung apoy, usok na lang makikita mo. Ganyan ang mga DDS, mga walang karats. Totoo yan. Sinong DDS dyan na mag-react na may karats siya? Sige nga. Saan ka nakakita ng DDS na may karats? Kahit ibenta mo nga ngayon yan, walang bibili ng mga yan Bakit? Walang karats. Walang kwenta sa madaling salita. Kahit apakan mo yan, DDS pa rin yan. Si Robin nga, kahit sunugin, amoy Duterte Paano nangyari yun? Suot-suot ba niya damit ni Duterte? Ano yun? Hinigop niya lahat ng hininga ni Digong? Para pag sinunog siya, amoy Digong siya? Yung mga DDS, mga walang karats yan. Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo. Really ghost projects. Not even before 2022. What do you mean, sir? Can you repeat that? Not even. You believe there are ghost projects even before 2022? I believe so. Okay. So, if that is so, ang DPWH secretary noon, before tumakbo po siya, ay yung kasama niyo po sa Senado, si Senator Mark Villar. Hindi ba? Yes, yes, I know. Diba? Si Jinggoy na mismo nagsabi, meron ng mga ghost project ang DPWH, hindi pa 2022. At ikinonfirm ni Jinggoy na doon pa lang kay Mark Villar, may mga anomalya na sa project ng gobyerno. Si Jinggoy nag-confirm. Kasama pa nga daw niya ngayon si Villar. Kita niyo? Yeah. In fact, it's good you point that out, sir. Kasi right now, ang nakikita pa lang natin 2022 to 2025. Pagka pumunta kayo doon sa earlier years, doon po papasok yung time during the Duterte administration, under your colleague, Senator Mark Villar. All right. So, alam mo, Pinky, minsan hindi nalalaman ng sekretaryan no? Yung mga nasa taas Diba? Ang mga gumagawa ng pera, yung mga nasa baba. Yung mga regional director, district engineer, mga hindi na pinapaalam doon sa nakakataas. Diba? Yun ang naging sistema. Kita nyo? Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? nag-DPWH kami. Ayan. Kita mo? Bakit ka bumili ng sasakyan na Rolls Royce? Kasi may payong. Bakit ka bumili ng sasakyan na Bentley? Kasi pwede mong lagyan ng baso, hindi natutumba May lagayan ng wine. Yung bahay namin, merong paging station. Paging station, mga anak ko. 3rd floor, 2nd floor, 4th floor, kakain na. Kita nyo? Mga kababayan, kita nyo? Ngayon sasabihin ko sa inyo, sangkot ba si Digong? 110% po. Tignan nyo, nakakulong na nga doon. Tinusta pa dito, tad-tad pa ng kaso yan. Di ba? Sino pang gusto niyong gawin kong ano dito? Gawin kong resibo? Si Jinggoy, inamin na.
Even hindi pa 2022, may anomalya na dyan sa DPWH. Oh, sinabi ni Pinky Whip, kahit si Mark Villar, meron, ikasama mo ngayon? Yes! Oh, sabi ni Jinggoy, ano to? Ramdam na ba ni Jinggoy? Ang sinabi ni PBBM na may mananagot at may makukulong? Ang mga kontraktor ng DPWH, kapag hindi sumipot, ipapaaresto ni Marcos together with the Senate na pirma, Cheese Escudero. Sasabihin nyo na naman ngayon, walang kinalaman si Digong. Top 2 contractor, Olticon Builders, pinsan niya, si Carlos Charles Gonzales, Hindi naman to ibabalita, mga kababayan. Hindi to ibabalita ng Abante. O kahit i-research nyo ngayon, ito i-research natin nang makita ninyo, mga kababayan. Top 2. Ito i-research natin nang lumabas. Ito Duterte. Pinsan. Para lalabas top 2 contractor. Lalabas yan, mga kababayan. Imposible naman hindi lalabas. Duterte, pinsan, ang top 2 contractor. Ayan, tignan nyo. Ayan, mga link, lumalabas. Mga DDS, paki-research din. Hindi yung puro kayo kakakinig dyan sa mga vlogger ng kabila. Mga bobo naman yan. Ito, dito kay Benji Contreras, pinsan umano ni dating Pangulong Duterte, ang number 2 contractor ng DPWH. Ito, Abante TNT. Top 2 contractor DPWH project noong 2016-17, pinsan daw ni Digong. Reddit, pinsan pala ni Duterte, ang number 2 contractor na 11 billion ang nakuha. Ito pa, Facebook. Si Carlos Charles Gonzales ay may-ari ng presidente ng Ulticon, pinsan pala ni Digong. Ito pa, kita nyo? Ang daming link niyan. May tanggi nyo pa ba yan? Mga DDS? Ang galing-galing nyo manood ng manood ng bold. Ang galing-galing nyo manood ng mga bold dyan sa Google. Mag-search ng Pornhub. XXX. Pero ito, top 2 na contractor sa DPWH, pinsan ni Digong, hindi nyo ma-research. Nare-research nyo nga dyan katawan ni nare-research nyo katawan ni Marian Rivera dyan sa Google. Nare-research nyo nga yung utong ni Ibana Tapos ngayon, hindi nyo ma-research ito. Top 2 contractor ng DPWH, pinsan ni Digong. Kasimple. Nare-research nyo nga yung ni titi ni Armani na alakabayo ang laki. Mamaritis Musni, Miguel Love shoutout. Nare-research nyo nga si Maria Osawa. Tapos itong link ng top 2 contractor pinsan ni Digong, hindi nyo ma-research. Nare-research nyo nga yung vlogger na ikinulong yung nang basto sa BGC, si Baitari, ano ba yung pangalan noon? Vitale, na isang Pornhub actor. Nare-research nyo nga kung gaano kalaki ang titi noon at ilang Pinay ang tinira niya. Tapos ito, hindi nyo mariresearch. Napakadaming link Aba, sa bagay, mga bubo nga naman kayo, na DDS. Mga wala kayong karats. Diyos ko, mga kababayan. Ito pa, sunod dito, mga kababayan. Ito matindi. Ito ang matindi, mga kababayan. Mga DDS, may pinakalat ngayon patungkol kay General Torre. Ito, ano nga ba ito, mga kababayan? Ang mga DDS, mga kababayan, desperado sila. Kasi nga, ang sabi ng mga loyalista, hayaan nyo na, tinanggal si Torre, ililipat din yan. Kasi tawang-tawa sila, tinanggal na daw si Diwata, kawawa daw. Wala, sabi nga ni Baste, wala nang mas iba pang mataas sa PNP chief na ranggo. Kasi pag ilipat mo sa DILG yan, ilipat mo sa NBI yan, mababa na yun sa PNP chief. Mas mataas ang PNP chief. Eto na, mga kababayan. Ang ipinakalat ngayon ng mga DDS, eto, merong nakarating sa akin, mga kababayan. Kakasend lang, basahin ko lang Eto, mga kababayan, patungkol kay General Torre, kaya pala sinibak. Hindi daw pumirma si General Torre sa PNP 8 billion. 8 billion acquisition funds ng PNP na ibili daw ng 80,000 unit of 556 assault rifle para sa 2026.
tinanggihan daw ni General Torre na pirmahan ang pondo, ito, basahin ko na lang, mga kababayan. Ito ang pinakalat ngayon ng mga DDS. So ito daw yung rason na kung bakit isinibak siya ni PBBM. Ito